Akala ng marami, kapag may bakuran ka at nagtanim ka ng halaman, automatic na magiging presko, tahimik at maswerte ang iyong tahanan. Pero ang totoo, hindi lahat ng halaman ay kaibigan ng bahay mo. May mga halamang tahimik pero unti-unting sumisira ng pundasyon. Mukhang maganda pero nagdadala ng problema. Luntian sa mata pero nakakapaghatid ng stress, gastos at panganib. Sa Pilipinas, sanay tayong magtanim kung ano ang madali, libre o nakasanayan na. May ilan na minanapan natin mula sa bakuran ng lolo at lola. May iba namang itinanim dahil sabi ng kapitbahay ay okay yan dyan. Pero ka-amazing, hindi lahat ng tumutubo ay dapat alagaan. Hindi lahat ng berde ay ligtas. Sa video na ito, talakayin natin ang mga halaman na hindi mo dapat itanim sa iyong bakuran. Hindi lang basta pamahiin, may scientific explanation, may totoong sitwasyon, may epekto sa bahay, pamilya at kaligtasan, at may mas magandang alternatibo. Kung may bakuran ka o balak magtanim, pakinggan mo muna ito hanggang dulo. Number 10, talahib o cogon grass. Sa unang tingin, parang simpleng damo lang. Madalas mo itong makita sa bakanteng lote, tabing kalsada o bundok. Pero alam mo ba na ang talahib ay isa sa pinakamapanganib na halaman na maaring tumubo sa bakuran mo? Bakit hindi mo ito dapat itanim o hayaang tumubo? Una sa lahat, ang talahib ay sobrang invasive, agresibo sa pagkalat, sobrang daling magliyab. Kapag may tumubong talahib sa bakuran, kakainin nito ang sustansya ng lupa, mamamatay ang ibang halaman. Mabilis itong kakalat kahit hindi mo sinasadya. Panganib sa sunog, isa ito sa pinakamadaling masunog na damo. Kapag tag-init, sapat na ang upos ng sigarilyo, maliliit na spark o init ng araw para magsimula ang apoy. Maraming kaso sa probinsya at maging sa urban areas na nagsimula lang sa talahib ang sunog. Epekto sa bahay at pamilya. Nagiging tirahan ng ahas, daga at lamok. Nagdudulot ng takot at stress. Nagmumukhang napabayaan ang bahay. May paniniwala rin na ang talahib ay simbolo ng kahirapan, kapabayaan, kawalan ng pag-usad. Mas magandang alternatibo kung gusto mo ng natural na damuhan ay ang Carabao grass, Bermuda grass o ornamental ground cover. Mas kontrolado, mas ligtas at mas maayos sa paningin. Number 9, fire tree o royal poinciana. Kapag namulaklak ito, mapapahinto ka talaga. Pula, matingkad, parang apoy. Kaya nga tinawag na fire tree. Pero ka-amazing, maganda sa larawan, delikado sa bakuran. Bakit hindi ito ideal sa residential area? Ang fire tree ay may sobrang lawak at agresibong ugat. May malalaking nalalaglag na sanga at bunga. Madaling mabali kapag may bagyo. Sira sa pundasyon. Maraming bahay ang nabiyakang semento, nasira ang gate, nagkaproblema sa drainage dahil sa ugat ng fire tree. Ang ugat nito ay humahanap ng tubig, pumapasok sa tubo, tumutulak sa sahig at pader. Delikado kapag may bagyo at sa tuwing may malakas na hangin. Bumabagsak ang sanga, nasisira ang bubong at delikado sa tao at sasakyan. Maraming LGU ang pinapuputol ang fire tree sa urban areas dahil dito. Psychological effect. Sa una, proud ka pa. Ang ganda ng puno namin. Pero habang tumatagal, nagiging problema, nagiging gastos, nagiging alalahanin. Mas ligtas na alternatibo kung gusto mo ng may bulaklak ay ang banaba, dwarf flowering trees o ornamental shrubs. Mas kontrolado at mas ligtas. Number 8, bamboo, kapag maling pwesto. Aaminin natin, ang kawayan ay simbolo ng tibay, swerte at kultura. Pero tandaan, hindi lahat ng kawayan ay pangbakuran. Bakit delikado ang bamboo kapag mali ang pwesto? Ang kawayan ay sobrang bilis lumaki. May rhizomes na kumakalat sa ilalim ng lupa. Kayang butasin ng semento kapag itinanim malapit sa bahay, pader
septic tank at asahan mo na may sisirain ito at mahirap ng pigilan. Totoong senaryo, maraming pamilya ang nagsasabing isang puno lang yan noon, ngayon buong bakura na. Ang problema sa kawayan, kahit putulin mo, tutubo ulit. Kahit sunugin, babalik. Kailangang hukayin ng malalim para matanggal. Stress at away. Hindi biro ang epekto nito. Stress sa may-ari, away sa kapitbahay, reklamo dahil lumalagpas ang ugat. Kailan lang ito pwede? Pwede lang ang bamboo kung malaki ang lote. May barrier sa ilalim ng lupa, malayo sa istruktura. Kung maliit ang bakuran mo, iwasan mo na ito. Number 7, Crown of Thorns o Corona de Cristo. Sa unang tingin, parang simpleng ornamental plant lang ito. May bulaklak, madaling alagaan at karaniwang makikita sa paso o bakuran. Pero kaw-amazing, ito ay isa sa mga halamang may pinakamaraming negatibong paniniwala at praktikal na panganib. Bakit hindi inirerekomenda sa bakuran? Ang crown thorns ay may matutulis at nakakalasong tinik. May dagta na pwedeng magdulot ng iritasyon sa balat at mata. Psychologically associated sa sakit, hirap at pasakit. Panganib sa bata at alagang hayop. Isang maling hawak lang, sugat agad, hapdi at posibleng impeksyon. May mga kaso na napunta sa mata ang dagta. Nagkaroon ng matinding iritasyon at kinakailangang dalhin sa ospital. Pamahiin at enerhiya. Sa maraming kultura, ang crown of thorns ay simbolo ng paghihirap, paalala ng pasakit at sakripisyo. Hindi raw magandang ilagay malapit sa tahanan. May paniniwala na kung ano ang madalas mong makita, yon ang nagdadala ng enerhiya sa bahay. At araw-araw mong makikita, tinik at sugat ang imahe. Mas maayos na alternatibo kung gusto mo ng flowering plant. Gumamela, rosal, bougainvillea, may kontrol at tamang pwesto lang. Mas ligtas, mas positibo sa paningin. Number 6, santan, kapag mali ang pwesto. Ang santan ay paboritong-paborito sa Pilipinas. Makukulay, mabango at madaling palaguin. Pero heto ang hindi alam ng marami. Mahalaga ang pwesto ng santan. Ano ang problema kapag mali ang lugar? Ayon sa feng shui at practical gardening, kapag nakaharang sa entrance, hadlang sa swerte. Kapag sobrang lapit sa pinto, nagboblock ng daloy ng enerhiya. Kapag sobrang siksik, nagiging tirahan ng insekto. Problema sa insekto, ang santan ay paborito ng langgam. Pwedeng pamugaran ng lamok kapag siksikan. Kapag napabayaan, nagiging makati ang paligid, nagdudulot ng discomfort lalo na sa bata at matatanda. Psychological effect. Sa halip na welcome ang pakiramdam, parang masikip, parang may harang, parang walang hinga ang bahay. Tamang alternatibo kung gusto mo pa rin ng santan, ilagay sa gilid ng bakuran, huwag sa mismong harap ng pinto, regular na itrim o kaya ay Ixora dwarf varieties. Halamang hindi masyadong siksik. Number 5, Neem tree. Kilalang kilala ang neem tree bilang medicinal, natural insect repellent, miracle tree sa iba pero sa bakuran ng bahay, hindi ito laging magandang ideya. Bakit problemado ang neem tree? Ang neem tree ay lumalaki ng malaki at mabilis. Malakas sumipsip ng sustansya sa lupa. Nagpapahirap sa pagtubo ng ibang halaman. May natural chemical ito na pumipigil sa paglago ng katabing halaman. Nagiging dahilan ng patay na lupa sa paligid. Epekto sa bakuran kapag may neem tree. Nalalanta ang mga ornamental plants. Nagiging tuyot ang lupa, nagmumukhang patay ang bakuran kahit may dilig. Hindi friendly sa maliit na lote. Bagamat kapaki-pakinabang sa bukirin, malalawak na lupa, sa residential area, sobrang laki, mahirap kontrolin at nagiging sagabal sa liwanag at hangin. Mas angkop na alternatibo kung gusto mo ng halamang may health benefits. Lagundi basta nasa tamang pwesto. Tsaang gubat, maliliit na herbal plants sa paso. Mas kontrolado at mas akma sa bahay. Number 4, ipil-ipil. Para sa marami, ang ipil-ipil ay mabilis tumubo, murang panggatong, pinapakain pa raw sa hayop.
Pero sa bakuran ng bahay, isa ito sa mga pinaka-problematic na punong pwedeng tumubo. Bakit hindi ito dapat nasa bakuran? Ang ipil-ipil ay mabilis lumaki pero mahina ang kahoy. Madaling mabali kapag may hangin o bagyo. Sobrang daming nalalaglag na dahon at buto. Sa bawat pag-ihip ng hangin, kalat ang bakuran, barado ang kanal, dumudumi ang bubong. Panganib sa bahay, maraming ulat na bumabagsak ang mga sanga sa bubong. Nasisira ang yero, nasisira ang linya ng kuryente dahil mabilis itong tumangkad pero hindi matibay. Nagiging tahimik na banta ito tuwing may bagyo. Stress sa may-ari. Sa halip na pahinga ang bakuran, lagi kang magwawalis, lagi may inaalala. Kapag umuulan, may takot tuwing may bagyo. Mas maayos na alternatibo kung gusto mo ng punong kahoy, dwarf trees, kalamansi, basta nasa tamang pwesto. Native trees na hindi mabilis mabali, mas ligtas at mas manageable. Number 3, malunggay kapag maling lugar. Sino ba ang hindi nakakakilala sa malunggay? Halos lahat ng Pilipino ay may alaala nito. Masustansya, madaling tumubo, at parang blessing tree. Pero tandaan mo ito ka-amazing, hindi dahil kapaki-pakinabang ay pwede na kahit saan. Ano ang problema kapag mali ang pwesto? Ang malunggay ay mabilis tumangkad, malakas ang ugat at maraming nalalaglag na dahon at sanga. Kapag itinanim, malapit sa bahay, tabi ng pader at malapit sa kanal, asahan mo na ang baradong alulod, madulas sa sahig, sirang pintura at dingding. Epekto sa araw-araw. Maraming may-ari ang nagsasabing mas masarap sana ang tinola kung hindi sakit ng ulo ang linis araw-araw. Nagiging madulas ang bakuran, mabaho kapag nabulok ang dahon, paborito ng langaw at insekto. Emotional effect sa halip na masustansyang dala, stress, iritasyon at reklamo sa loob ng bahay. Tamang paraan, kung gusto mo talaga ng malunggay, itanim sa paso, ilagay sa malayong bahagi ng bakuran, regular na putulin at kontrolin o kaya ay bumili na lang sa palengke. Number 2, wild sunflower. Maganda sa bundok, maganda sa tanawin, pero sa bakuran ng bahay, hindi praktikal at posibleng problema. Bakit delikado ito sa residential area? Ang wild sunflower ay sobrang bilis dumami, agresibo sa pagkalat at dinadayo ng insekto at bubuyog. Sa una, parang masaya, makulay, buhay ang bakuran, pero paglipas ng ilang buwan, kinain na nito ang espasyo. Tinabunan ng ibang halaman at naging gubat ang dating bakuran. Problema sa kapitbahay dahil mabilis itong kumalat. Umaabot sa bakod ng kapitbahay, nagiging sanhi ng away. Reklamo dahil hindi na makontrol. Pagod at panghihinayang. Maraming nagsasabi, akala ko pampaganda, naging sakit lang ng ulo. Dahil mahirap bunutin, bumabalik kahit putulin. Kailangan ng tuloy-tuloy na maintenance. Mas maayos na alternatibo kung gusto mo ng may kulay. Dwarf sunflower, marigold, zinnia, at mas kontrolado, mas akmas sa bakuran ay mas maganda. Number 1, eucalyptus tree. Kung may isang halaman na pinakadelikado, pinakamapanlinlang at pinakahindi dapat itanim sa bakuran, eto na yon, ang eucalyptus tree. Sa unang tingin, matangkad at presko, mukhang malinis at maaliwalas. Pero ka-amazing, ito ang punong kayang patuyuin ang lupa, ang bakuran at ang kapayapaan ng tahanan. Bakit ang eucalyptus ang number 1 na hindi dapat itanim sa bakuran? Una, sobrang lakas sumipsip ng tubig. Ang eucalyptus ay kilala bilang water-hungry tree. Punong kayang ubusin ng tubig sa paligid. Ibig sabihin, matutuyo ang lupa, mamamatay ang iyong halaman, at magiging alikabok ang dating luntian. Maraming nagtatanim nito na nagtataka. Bakit parang walang nabubuhay sa paligid? Simple lang ang sagot. Inaagawan ng eucalyptus ang lahat. Ikalawa, pinapatay nito ang ibang halaman. May natural chemicals ang eucalyptus na pumipigil sa pagtubo ng katabing halaman. Nagiging dahilan ng dead zone sa lupa. Kaya kahit dilig ka ng dilig, abono ka ng abono, wala. Ayaw tumubo ng lupa na nasa ilalim ng eucalyptus. Number 3,
mapanganib ang ugat nito. Ang ugat ng eucalyptus ay malalim, malawak at agresibo. Kayang pasukuin ang tubo ng tubig, sirain ang septic tank, magdulot ng bitak sa pundasyon at dahil hindi ito agad nakikita, late mo nang malalaman kapag sira na ang bahay. Ika-4, delikado sa bagyo. Matangkad, mabigat at mahina ang kapit ng ugat. Perpektong recipe para sa aksidente. Sa tuwing may bagyo, may nabubuwal, may nababagsakan, may nasisira. Hindi iilan ang balitang puno ng eucalyptus bumagsak sa bahay. Psychological at emotional effect. Tahimik lang ang eucalyptus. Hindi siya maingay at hindi siya makulay. Pero parang laging tuyo ang paligid, parang walang buhay, parang mabigat ang pakiramdam. May mga taong nagsasabing, hindi ko maipaliwanag pero parang hindi ako payapa sa bakuran namin. Minsan, ang paligid ang dahilan ng bigat ng nararamdaman natin. Mas ligtas na alternatibo kung gusto mo ng preskong hangin at lilim at hindi agresibong puno, mas piliin ang dwarf trees. Native fruit trees, basta nasa tamang pwesto. Ornamental trees na mababaw ang ugat at mas kaibigan ng bahay, mas kaibigan ng pamilya. Ang bakuran ay salamin ng buhay, hindi ang lupa ang bakuran. Hindi lang dekorasyon ang halaman. Ang bakuran ay unang nakikita pag-uwi, huling tanaw bago matulog, tahimik na kasama ng pamilya araw-araw. Kung ano ang itinanim mo roon, yun din ang unti-unting naaapektuhan ng buhay mo. May mga halaman na nagbibigay pahinga, nagdadala ng presko, nagpapakalma ng isip at may halaman na tahimik na sumisira, dahan-dahang nagpapabigat at unti-unting nagiging problema. Ka-wow-mazing, laging tandaan, hindi lahat ng tumutubo ay dapat manatili. Hindi lahat ng maganda ay tama sa lahat ng lugar. Ang maling bagay sa maling pwesto kahit gaano pa ito kapaki-pakinabang ay nagiging problema. Ganyan din sa buhay, ka-amazing. May relasyon, desisyon at pangarap na mukhang maganda, mukhang tama, mukhang okay lang. Pero kapag maling lugar, maling panahon at maling dahilan, unti-unti kang nauubos. Kung may bakuran ka, piliin ang itatanim, alamin ang epekto, isipin ang pangmatagalan dahil ang tunay na tahanan ay hindi lang maganda sa mata, kundi payapa sa puso. Hanggang sa muli, ka-amazing! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat po!